Isang magandang umaga sa inyong mga gilo kong mag-aaral. Ngayong araw, ang ating paksang pag-aaralan ay tungkol sa pagsulat ng mga tanging lathalain. At para sa paksang ito, ang ating mga tatalakayin ay tungkol sa ano ang katuturan ng tanging lathalain, ang mga anyo at piling lathalain, katangian ng tanging lathalain, ano ang mga layunin nito, at ano ang uri ayon sa pagkakasulat ng mga tanging lathalain. Muli, isang magandang umaga. Ako po ang inyong maestro na nagsasabing ang karunungan at kaalaman ng isang tao ay nakukuha hindi lamang sa paaralan, maging ito man ay sa payak na pakikipagtalastasan kanino man. Ano nga ba ang tanging lathalain? Sabi dito, ito ay isang sanaysay na batay sa tunay na pangyayari na nagtataglay ng mga pagpapaliwanag, sanligan at impresyon ng manunulat. Ito rin ay isang uri ng pahayagan na nag-uulat ng mga katotohanang bagay o pangyayari batay sa pakikipag-aral o sa pag-aaral, pananaliksik, o pakikipanayam at sinulat sa isang paraang kawili-wili. Ito din ay isang uri ng sulatin na ang kawilihan ay ibang bagay sa halip na sa mahalagang tala. Sinusulat ang mga tanging lathalain para, una, magpabatid, magturo at manlibang. Yan ang mga layunin kung bakit tayo nagsusulat ng mga tanging lathalain. Ano naman ang mga anyo ng piling lathalain? Una, maaaring isulat ito sa anumang forma, anyo at estilo. Ikalawa, maaari ring isulat sa ayos ng pabaliktad na piramide tulad ng mga balita o sa ayos ng pasalaysay. Ano nga ba ang mga katangian ng tanging lathalain? Una, walang tiyak na haba. Maaring maikli, maaring mahaba, depende sa nilalaman na gustong itala ng isang manunulat. Ito ay batay sa katotohanan na maaring may kaugnayan sa isang balita. Maaring sulatin sa anumang anyo, estilo o pamamaraan, ngunit kailangang ito ay naangkop sa nilalaman at layunin nito. Ikaapat, ginagamitan ng makabagong patnubay, yung tinatawag nating novelty lead, sa halip na kabuurang pamatnubay o summary lead. Nasusulat sa himig na payak na pakikipagkaibigan o pakikipagtalastasan. Kaanim, maaring sulatin sa una, ikalawa at katlong panauhan. Ginagamitan ng makabagong pamatnubay sa halip na Kapito, pinakamalayang pagsulat sa lahat ng uri ng pahayagang akda. Kawalo, maaaring gumamit ng pang-uri, tayutay, o idioma hanggang kailangan. Kasyam, nagsasaad ng mga ulat batay sa masusing pag-aaral, pananaliksik at pakikipanayam. Ikasampu, karaniwang nasusulat sa paraang pataas ang kawilihan. At ikalabing-isa, may panimula, katawan at wakas katulad ng ibang mga talata. Maaring sulatin sa una, ikatatlo at panauhan.
Mga uri ng tanging latalain. Una, latalaing nagpapabatid. Ito ay nagbibigay ng pakipakinabang na ulat, nagdaragdag ng kalaman o karunungan at may layuning magturo o magpayo. Halimbawa, ito ay ang dapat gawin kapag may malakas na lindol. Tanging latalaing pabalita. Ito ay batay sa isang balitang nakapupukaw ng damdamin. Pinapalawak nito ang bahagi ng balita na may pangyayaring di pangkaraniwan. May kababalaghan o makabagong likha na nagbibigay sa mamabasa ng kalaman, simpatya o kawilihan. Halimbawa nito ay ang tagtuyot sa Timog Luzon. Pangkatauhang lathalain o yung tinatawag nating lathalaing dagli. Ang paksa nito ay ang Ang paksa nito ay ang paglalarawan ng mga kilalang tao, ang kanilang buhay, kanilang karanasan, mga gawain, patakaran sa buhay at dahilan ng kanilang tagumpay o kabiguan. Ang halimbawa nito ay lathalain tungkol sa isang artista, manlalaro o mga awit o sinumang sikat na tao. Lathalaing pangkasaysayan. Nahawig sa lathalaing pagpabatid subalit pinapaksa nito ang isang kasaysayan ng tao, bagay o lunan. Halimbawa nito ay ang ebolusyon ng bandilang Pilipino, ang EDSA Revolution. Lathalaing pangsariling karanasan. Ito ay nauukol sa mga di pangkaraniwang karanasan ng manunulat ng ibang tao ayon sa pagkakasalaysay ng may akda. Lathalaing pakikipanayam. Ang paksa nito ay ang kuro-kuro at kaisipan ng isang kilalang tao. Ang lahat hinggil sa kuro-kurong ito ay nakukuha sa pamamagitan ng pakikipanayam. Lathalaing panlibang, dahilan sa layunin nito ay magbigay ng kawilihan. Pinakapili ang paksa upang magsilbing gamot sa mga taong nalulumbay o pampalipas sa oras ng mga taong nais malibang. Halimbawa nito ay ang kahulugan ng halik.